Papaanong naging himala ni Propeta Muhammad yung banal na Quran? Yung mga Arabo sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, magagaling silang magsalita. Malalalim silang magsalita. Mayroong mga makata sa kanila, binasa nila yung Quran. Nung basahin nila yung Quran, napagtanto nila na ang Quran ay napakalalim. Yung salitang ito ay napakalalim na hindi kayang salitain ng tao. Kasi alam nila yung limit ng tao Makata sila magaling sila Kaya alam nila kung ito ay galing sa tao o hindi na galing sa tao. So nung basahin nila yung Quran, napag-alaman nila na napakalalim ng Quran. Hindi kayang magmula sa isang tao. Lalo na kay Propeta Muhammad, na si Propeta Muhammad ay isang nurid nurayt. Allahu Akbar. Nurid nurayt. Isa ito sa isinisira ng mga naninira sa Islam. Sinisira nila si Propeta Muhammad. Papaano daw natin susundin ang isang tao na hindi man lamang daw marunong magbasa at hindi man lamang daw marunong magsulat? No read, no write. Yun nga ang kahima-himala doon Hindi siya marunong magsulat, magbasa. Papaano siya nagkaroon ng Quran na hindi siya marunong magsulat at hindi marunong magbasa? Paano siya nagkaroon ng Quran na sobrang napakalalim at yung mga makakata sa kanyang kapanahunan, kapag binabasa nila ang Quran, sila mismo aminado sila na ang Quran, ang salita na napapaloob sa Quran, imposibleng magmula sa isang tao. Sila mismo ay aminado sila dyan. At sinubukan pa nilang gumawa ng katulad ng Quran, hindi nila magaya-gaya ang Quran. Ito'y mula sa Diyos So ito yung pinakamalaking himala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imposible kung hindi siya propeta at sugo ni Allah. Malabo na magmula sa isang taong hindi marunong magbasa at hindi marunong magsulat ang aklat na tulad ng banal na Quran. Ito ay napakalaking dalil, napakalaking patunay na siya talaga ay propeta at sugo ni Allah na dinadatnan ng revelasyon mula sa Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala. Nakuha natin yung mga bro. So, yung pagiging no read, no write ni Propeta Muhammad ay hindi yun kabawasan sa ating relihiyon. Bagkus, yun ay patunay na siya ay tunay na propeta at sugo. Patunay na ang kaalamang kanyang ipinarating sa atin ay hindi nagmula sa kanya. Bagkus, itinuturo lamang sa kanya ni Allah ta'ala. Nakuha natin mga bro. So alhamdulillah, isa na naman itong nakuha natin ngayon na patunay na ang Islam ay totoong relihiyon na nagmumula kay Allah subhanahu wa ta'ala.